Aaminin ni Janine, malaki na ang ipinagbago ni Victor matapos ang 2 buwang pagtigil sa foundation. She never thought that a playboy like him had a heart of gold. Nag-i-enjoy siyang pagmasdan ang mga bata na kasama itong naglalaro sa playground. Actually, kay Victor lang siya nakatitig. Puros ang tawa ng lalaki ang naririnig niya. Napatingin si Victor sa kanya at sa gulat ay hindi siya nakapag-iwas ng mga mata. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Maya-maya, kinausap nito ang mga bata, saka muling tumingin sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Nanlalamig ang mga kamay niya. Nasa tabi na pala niya ang lalaki. Nakamasid siya. Nakikita ang pagbuka ng bibig nito, ngunit wala siyang madinig kahit isang tunog na sinasabi ng lalaki. Sa lapit nito ay mas napagbasdan niya ang kakisigan nito at lumala ang kabang nadarama niya. Nauuhaw ako. Tubig. She had to wake up. Kailangan niyang tigilan ang pananaginip ng gising. Saka lang niya naintindihan ang mga sinasabi nito. Unti-unting umayos ang kanyang sistema na kanina ay nagloloko. Janine, are you alright? Kanina ka pa nakatingin sa akin. Madumi ba ako sa muka? Ha? Ano? Naguguluhan pa rin si Janine. Hindi niya ito matingnan ng diretso sa mga mata. Noon sumulpot si Franco sa kanilang harapan. Oh, Franco, may kailangan ka ba? Siya na ang naunang pumuna sa bata. May itatanong lang po ko sa inyong dalawa. What is it? Victor asked the child. Magsyota na po ba kayong dalawa? What? Nabiglang tanong ni Janine. Ang natatawang si Victor ang sumagot. Ikaw talaga, hilig mo talaga kami ipag-partner ng ate Janine mo. He changed the topic. Inaaya ka na doon ng mga kaibigan mo. Makipaglaro ka na sa kanila, Franco. Pero hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko. Hinagip ni Victor ang tingin niya. Simple lang naman ang sagot, hindi ba? Franco, alam mong mamaya sasabihin ko sa'yo kapag tayong dalawa na lang. Agaw ng lalaki. Kumindat pa ito sa bata. Nagliwanag ang mukha ng pastit. He seemed satisfied by the man's answer. Iniwan na sila nito. What are you playing at? Huh? Hinarap siya ni Victor. Ah, you mean Franco? A little white lie wouldn't hurt. Ano ibig mong sabihin? May dinukot ito sa bulsa. Ang wallet nito. May kinuha ito sa loob. Pagkuha na inabot sa kanya isang piraso ng nakatuping papel. Binuklat iyon ni Janine. Nakaguhit ang isang pares, babae at lalaki. Sa gitna ay may nakadrawing na puso. Nakalagay pa ang kanilang mga pangalan ng lalaki. Halatang drawing yun ng isang bata. Franco gave this to you? Kumpirma niya. Tumango siya. Ayoko lang na madisappoint siya. He wants a family. Mga batang nandito ang mga kapatid niya. At tayo naman dalawa, ang kanyang mga magulang. Her eyes softened. Pero malungkot pa rin siyang napailing. Franco trust you. Tapos magsisinungaling ka sa kanya? Hindi pa ako nagsisinungaling sa kanya, Janine. Sinabi kong kakausapin ko siya pag kami na lang dalawa, hindi ba? Umangat ang isa nitong kilay. Napabuntong hininga siya. I know you wouldn't hurt him for the world at nagpapasalamat ako dahil doon. Sa totoo lang, nagsisimula na siyang humanga rito. You're starting to amaze me. Talaga? Hindi ko inaasahang marinig sa'yo yan, but thank you for the compliment. Ako man, hinahangaan din kita. Kung medyo kumalma na ang puso ni Janine, ngayon ay nagwawala na naman yun. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Gusto niyang magsalita ngunit walang lumalabas na tunog sa kanyang bibig. Para siyang naging pepe. Sinubukan niyang abati ng sarili sa nadaramang kilig. Maaaring iba ang ibig nitong sabihin. Napakalawak ng salitang hanga.
Ngayon niya lang na-realize na baka hinahangaan lang siya nito sa pagiging dedicated sa ginagawa from a professional point of view at hindi bilang isang lalaki. Pabalik na ako sa loob. Paalam niya. Pwede bang dito ka muna sandali at kausapin mo ko? Napatitig siya rito. Gusto itong tanggihan. But she soon discovered she couldn't. Hindi niya ito matiis. Ano naman ang pag-uusapan natin? Anything. Inakay siya nito patungo sa isang boulder sa ilalim ng isang puno. Gaya ng paano ka naging scholar sa isa sa mga institutes ni Lolo. Magkatabi silang naupo sa malaking bato. Mahabang kwento, siguradong aantukin ka lang. Sige na, pangungulit nito. I love stories. Promise, hindi kita tutulugan. Makikinig ako mabuti. He was acting like a child and she couldn't resist him. Napangiti siya kay Victor. I met Don Nestor when I was 10 years old sa kalye. Sa isang aksidente ko siya nakilala. Aksidente? Yep, sa isang car accident. Umuulan nung araw na yun. Napakalamig tapos hanggang buto. Madaming taong humahabol sa akin. Galit na galit sila dahil akala nila magnanakaw ako. Kahit ilang beses kong ipaliwanag sa kanila na hindi ako magnanakaw. Hindi pa din nila ako pinaniwalaan. Sa bagay, hindi ko din naman sila masisisi. Isa akong pulubi, wala akong pamilya, ang dungis-dungis ko pa. Naging mapait ang ngiti niya. Halatang di yun inaasahan ng lalaki. You were a street child? Tumango siya. Pero hindi ako magnanakaw. Kahit hindi ako kumain ng ilang araw, hindi pa rin ako magnanakaw. Pero hindi nila ako pinaniwalaan. Noon ko nakilala ang lolo mo. Nabangga ako ng driver niya. Hindi makapaniwala si Victor sa mga narinig. Katulad din pala ito ng mga batang nasa foundation. Akala ko hahayaan lang ako ni Don Nestor, pero tinulungan niya ako. Dinala niya ako sa ospital, hindi niya ako pinabayaan mula noon. Pinag-aral niya ako. Gusto pa nga niyang tumira ako sa mansyon ng mga delegado, pero masaya na ako dito sa Santa Elena. Matagal nang suportado ng lolo mo ang home na ito. At sabihin na nating ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging bahagi ng foundation na to. Napakalaki ng utang na loob ko sa lolo mo. Siya lang ang nagtiwala sa akin. Nakikita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Janine. Ngayon niya lang naintindihan ito kung bakit ito malakas, kung bakit may mga oras na parang cold-hearted ito. He now understood what set her apart from all the other ladies he had known. May sumungaw na luha sa sulok ng mata ng dalaga at pinunasan niya iyon agad bago pa tumulo. Janine, wag mo na akong kaawaan. Tapos na yon, nakaraan na. Hindi awang nararamdaman ko para sa inyo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Halata sa itsura mo na naawa ka sa akin. Gaya ng sabi ko, I heard what you said. Hindi ako naawa sa'yo. Matigas niyang sabi. Proud ako sa'yo dahil sa kabila ng hirap, naging marangal ka pa din. Hindi ko lang talaga mapigilang malungkot. Parang ipinagkait sa'yo ang kabataan mo. Yung mga panahong dapat nag-aaral ka, dapat masaya ka na ikipaglaro sa kapwa mo bata. You don't have to be sad. That's history. Wag mo nang sayangin ang oras mo sa pag-iisip doon. He didn't know what got into him kasing bilis ng kidlat ang kanyang galaw. Sa isang iglap, ayakap na niya ang dalaga ng mahigpit. Iniisip na kahit paano ay mapapawi ng kanyang yakap ang lungkot nito. Kahit nagpumiglas ito, hindi pa rin niya pinakawalan. Kahit sabihin mong wag ako maapektuhan, maapektuhan pa din ako. Malulungkot pa din ako at may hirapan para sa'yo dahil nararamdaman ko ang nadarama mo kahit hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin to. Okay, but let go of me, she hissed. Baka makita pa tayo ng mga bata.
Ayoko. I wanna stay like this. At gusto niyang manatili pa rito sa Santa Elena. At batid niyang malaki ang kinalaman ni Janine sa kanyang mga dahilan. Hindi awa ang nadarama niya para sa babae, ngunit hindi rin niya matukoy kung ano yun. Basta, ang alam niya lang, dapat naroon siya kung nasaan ito. Uy! Ligaw! Napilitan siyang pakawalan nito nang parang kabuting sumulpot ang mga bata sa harapan nila. Kapapasok niya lang sa silid ng mga bata. Nasa likod na siya ng front desk ngunit hindi pa rin siya napapansin ng mga ito. Mukhang abala ang mga bata sa pagguhit at pagkukulay. Ang pagkakatanda ni Victor, wala naman siyang iniwang seat work sa mga ito. Sa wakas ay may nakapansin sa kanyang presensya. Uy, nandito na si Kuya Victor! Saglit na tumigil ang mga ito sa ginagawa at bumati sa kanya. Magandang umaga, Kuya Victor. Magandang umaga din. May nagbigay ba sa inyo ng seat work? Wala po, sagot ng isa. Ibibigay lang po namin to kay Ate Janine para sa birthday niya. Ganito rin po ang ginagawa namin noong 1 taon. Ganun ba? Sige, pagkatapos dyan, ilabas niyo ang reading book ninyo ha. Nakatalikod na siya para lumabas nang may maalalang itanong. Kailan ba ang birthday ni Janine? Hindi mo alam, Kuya Victor? Ngayon po ang birthday niya. Si Franco ang sumagot sa kanya. Naku, ngayon pa lang ang birthday ng dalaga. Wala man lang siyang regalo. Hindi man lang siya nakapaghanda para rito. Bakit kasi hindi man lang niya naalalang itanong dito ang tungkol doon sa dami ng itinanong niya noong mag-uusap sila? Ano ngayon ang gagawin niya? Mga bata, pagandahin niyo pa yan. Susurpresahin natin si Janine. Habang busy ang mga ito, palakad-lakad si Victor. Kailangan makaisip siya ng sorpresa para sa dalaga. Napapitik siya sa hangin nang may ideyang pumasok sa utak niya. Lumabas muna siya ng silid at kinuha ang cellphone sa bulsa. Nagdial siya at hinintay na may sumagot sa kabilang linya. Hindi ko inaasahan na tatawag ka, iho. His grandfather. Hindi ko mautusan ng sekretary ko. Ipinagbawal mo kasi. Kakainin ko na ang pride ko ngayon. Kailangan ko ang tulong mo, lolo. What sort of help do you need? Birthday ni Janine ngayon. Gusto ko sanang magpa-party para sa kanya dito sa foundation. Isang children's party para maging masaya siya at ang mga bata. Why? Are you doing this for... No! Inunahan na agad ni Victor ang lolo. Nahulaang ang sasabihin nito ay ginagawa niya lang yun para sa kumpanya. I know you don't believe me pero hindi ko talaga ginagawa to para sa akin. Ginagawa ko to para sa mga bata. Para kay Janine. Tahimik lang ang lolo niya. Pagkuhan ay, Victor, I'm sorry, pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. At walang paalam nitong tinapos ang tawag. Bakit? Bakit hindi ito pumayag? Hindi naman niya ginagawa ito para magpa-good shot. He just wanted to make Janine happy on her special day. Kasama ang mga bata. Yun lang. Ano ang gagawin niya ngayon? Bumalik siya sa classroom at kinausap ang mga bata. Kids, gusto niyo bang sorpresahin natin si Ate Janine para sa birthday niya? Opo, opo. May plano ko. Makipag-cooperate kayong lahat ha. Mukhang excited naman ang mga ito. Wish lang niya mapangiti niya ang dalaga sa sorpresa nila. Kahit yun lang. Organizing the files, yun ang kanyang ginagawa. Today was just another ordinary day for Janine. Nasabi mang kaarawan niya, dati pa man ay wala na siyang espesyal na ritual kahit ganitong araw. Hindi pa talaga siya nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Hindi naman sa bitter siya sa buhay. Hindi siya nalulungkot sa mga nangyari sa kanya. Nakasanayan na lang kasi niya na ituring na normal na araw lang to sa tuwing sasapit. 25 na pala siya ngayon at hanggang ngayon, wala pa rin siya nagiging boyfriend. Teka nga lang, bakit hindi inaalala ni Janine ang kanyang love life? Dahil ba kay Victor, kaya naiisip na niya ang bagay na yun?
Dati-rati naman ay wala siyang pakialam sa love life niya. She shook her head, trying to erase the statement. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa ginagawa, pero hindi effective. Naisip niya lalo ang binata. Lumalakas ang pagnanais niya makita ito, makausap kahit saglit lang. Nagiging ganyan ka dahil gusto mo na siya. You like him. Para siyang siraulong lihim na nakipag-debate sa sarili. Nakakainis. Kahit anong gawin niya, ay naiisip pa rin niya ito. What now? Galit niyang baling sa nagbukas ng pinto. Si Franco pala. Malungkot ang mukha nito at pinipigil ang maiyak. Galit ka ba sa akin, Ate Janine? Kanina pa kasi ko kumakatok. Oh my, ano ba itong nagawa niya? Mabilis siyang lumapit sa bata at inamo-amo ito. Hindi ako galit sa'yo, pasensya ka na. Madami lang kasi kong ginagawa. Franco, sorry talaga. Niyakap niya ito para iparamdam na totoo ang kanyang sinasabi. Promise, hindi ka talaga galit sa akin, ate. Pinakawalan na niya ang bata. Binigyan niya ng isang ngiti at itinaas pa ang isa niyang kamay. Promise, hindi ako galit sa'yo. Ibinaba na niya ang kamay. Bakit ka nga pala nandito? Sa classroom po may nangyayari. Si Joven po kasi sumasakit ang tiyan, iyak na iyak. Ha? Bakit hindi siya dinala dito na Victor? Wala pa naman si Doc ngayon. Inakay na lang niya ito palabas ng opisina at pumunta na sila sa classroom ng mga ito. Kinakabahan siya, nag-aalala sa batang masakit daw ang tiyan. Pagdating nila sa classroom, sarado yun. Iba ang nervyos na nadarama niya. She turned the knob and opened the door. Surprise! Happy birthday, Ate Janine! Konfeti ang sumulubong sa kanya. Lahat ng mga bata ay masayang-masaya at nasa gitna ng mga ito ang binata. May hawak na bulaklak na gawa sa papel ang mga bata. Hinila siya papasok ni Franco at pinaupo. Kahit kailan, hindi pa nangyari sa kanya ang ganito. Ang masurpresa sa kanyang kaarawan. Isa-isang lumapit ang mga bata. Ibinigay ng mga ito ang mga bulaklak na gawa sa papel at hinalikan ang kanyang pisngi. The gesture melted her cold heart. The children made this day a special one. Pagkatapos ng mga bata, mabagal na naglakad si Victor palapit sa kanya. Lumuhod ito sa kanyang harapan na wari isang kabalyero. Hinawakan ang kanyang kamay at hinagkan yun. His lips were soft and warm. Naghatid ng sandamakmak na bultahe sa buong katawan niya. At sa pagkakataong yun, ito lang ang nakikita niya. Hindi niya alintana ang paligid. Happy birthday, Janine. Nag-abot din ito ng isang bulaklak na gawa sa papel. Naiiba ang kulay na yun sa lahat. Napakatingkad na pula. Sabi mo kasi may allergy ka sa bulaklak kaya naisipan naming gumawa na lang ng sa papel. Hindi ka naman siguro allergic sa papel. She was speechless. First time na may lalaking lumuhod sa harap niya at humalik sa kamay niya sa harap ng, mga bata. Kailangan niyang pagsabihan itong si Victor. Pero, imbis na mainis, kabaliktaran pa ang nadarama. She felt like she was in cloud 9. Panay man ang panunodyo ng mga bata. Hindi niya nalang pinansin. Nawawala na naman sa tamang sistema ang puso ng babae. Si Victor lang ang nakakagawa ng ganito sa kanya. What? Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa namin ng mga bata? Thank goodness. Lumayo na ang lalaki sa kanya. Nakatayo na ito. I'm very happy. Nakatingala niyang sagot dito. Thank you talaga. Nagagalak na lumapit muli ang mga bata at niyakap siya. Oo, simple lang ang regalo ng mga ito, ngunit dama niya ang pagpapahalaga ng mga ito. Tears started to fall down her cheeks at ang lalaking kaharap ang pasimuno ng lahat. Nagtama ang kanilang mga mata. Salamat. Lahad niya ng walang boses. He smiled. Wala yun. Buti nagustuhan mo ang munting handog namin para sa birthday mo. She didn't know kung bakit nito ginawa ang mga bagay na tulad nito. Pakiramdam niya ay wala namang ulterior motive ang binata.
At least, hindi para sa pansariling kapakanan ang dahilan nito. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit pa ito nag-aabala. Tinawag ng volunteer na si Jessa ang kanyang atensyon. "Janine, may bisita ka." Masayang sabi nito. "Bisita?" Hinatak na lang siya nito basta-basta at niyayang sumama ang mga bata pati na ang volunteer teacher ng mga ito. Pagdating sa dining hall, isang children's party ang sumalubong sa kanila. May mga balloons, magician, cotton candy stand, ice cream stand, at masasarap na pagkain sa mahabang lamesa. Nilingon niya si Victor. "What's this?" "Hindi ko alam. Wait, baka si Lolo." He was right. Mula sa kusina ay lumabas si Don Nestor kasama ang 3 matatandang babae roon. Tila nag-inspeksyonan doon sa kusina. Nasa likod ng mga ito ang personal assistant ni Don Nestor. Nakangiti ito lumapit at binigyan siya ng isang yakap. "Happy birthday, Iha." "Don Nestor, salamat po pero sana hindi na kayo nag-abala. Diba, napag-usapan na po natin dati to?" Pinakawalan siya nito. "I didn't forget my promise to you na hindi ako magpapaparty at hindi rin ako magbibigay ng regalo sa kaarawan mo pero hindi ako may kagagawa nito. So, hindi ka dapat magpasalamat o magdamdam sa akin." "Hindi ko po kayo maintindihan." "Tanungin mo ang magaling kong apo." Umiwas na ang lolo ng binata at sa mga bata na ibinaling ang atensyon. "Mga bata, umpisahan na natin ang party." Tumakbo ang mga bata patungo sa magician. Kasunod ang matandang lalaki. Naiwan sila ni Victor. Ano ang ibig sabihin ni Don Nestor? Ibig bang sabihin ay may kinalaman ng binata sa pagdiriwang na ito? Ito ba ang may gustong magpa-party para sa kanya? Bakit? Ano? Hirit nila sa isa't isa. Sabay na sabay pa. Nagkahiyaan sila kung sino ang una magsalita. "Ikaw na muna, Janine." "No, mauna ka na. Ano ba yung sasabihin mo sa akin?" Pero wala sa sinabi nito ang inaasahan niya. "Pumunta na tayo dun. Nagkakasayahan na sila. This is your day. We have to celebrate." Before he could walk away, hinawakan niya ito sa braso at pinigilan. "Bakit mo pinagkakaabalahan pa ang araw na to? This is just an ordinary day." "Mali ka. There's nothing ordinary about this day. Kaarawan mo ngayon. Kung hindi ka ipinanganak ngayon, paano kita makikilala?" Nagulat siya. Hindi niya alam kung paano iintindihan ang statement nito. Did it mean that he cared? Pero, imbis na bigyan ng sarili ng sakit ng ulo sa kaiisip, minabuti ni Janine na makipagsaya na lang sa mga naroon sa kaarawan niya. Please like, subscribe, notify,